Rox Disebek nilabanan na pala si Im-sama? Sa latest chapter nga ng manga mas nakilala pa natin ng lubusan itong karakter ni Rox Disebek since patungkol nga sa kanya yung nilalaman ng buong chapter. Ang unang ang in-emphasize patungkol sa karakter netong si Sebek yung kakayanan niyang gumamit ng Conqueror Saki. Dahil gaya nga sa nakita natin in chapter 966 na paglalaban nila Roger at Whitebeard na nakakapag-quote sila ng Conqueror Saki, ganito nga rin yung ginawa ni Sebek sa latest chapter nung time na atakihin niya itong batang si Loki. Kapansin-pansin nga rin sa traits ni Sebek yung pagkakaparehas nila ni Luffy. Kumbaga similar kay Luffy carefree din o walang pake itong si Sebek sa paligid niya. Ang patunay nga dyan itong naging reaksyon niya kay Loki nung inatake niya na ito. Dahil nga sa meron na siyang totoong sugat na nagmula sa atake niya mismo, pwede na daw talagang sumunod si Loki sa inuutos niyang tawagin yung tatay niyang si King Harald. Kung mapapansin nyo, may mga ganitong instances nga rin si Luffy. Yung pagiging straightforward na mag-isip. Isa pa ngang example itong paglalatag ni Sebek ng plano niya kay King Harald. Open nga siyang ipangalandakan kung ano yung goal niya. Which is ganito nga rin yung traits ni Luffy. Hindi nga siya masikreto at laging binabanggit na gusto niyang maging hari ng mga pirata. Mabalik nga sa pag-atake ni Rox kay Loki, sinasabi ngang kakaiba daw o unique yung swordsmanship ability netong si Sebek. Unlike nga daw sa mga swordsman na paghiwa o slash yung ginagawang pag-atake, sinasabi ngang impact based naman daw itong pag-atake ni Sebek gamit ang espada niya. So mahalin tulad nga natin itong ganitong klase ng pag-atake kila Roger at Shanks. Since nakita naman natin na ganitong klase rin yung ginagawa nilang pag-atake gamit yung mga sandata nila. Bali ang tingin ko ang point kung bakit ganito umatake itong tatlo na to dahil sa haki nila. Mas pinaprioritize nila yung pag-atake gamit yung pag-quote ng Conqueror Saki kesa magdepende lang sila sa kung anong armas ang meron sila. Kumbaga kahit anong armas pa yung gamitin nila as long as mas malakas yung haki nila kesa sa makakalaban nila, sila pa rin ang mananalo. Sa sumunod na scene nga nakita nating nakapasok na sa loob ng Pangaea Castle itong si Sebek. As stated nga ng narrator alam daw ni Sebek sa moment na to na hindi siya mananalo kay Imu. Kaya naman tinakasan na nga lang niya ito at nagbanta na isang araw daw babalikan niya ito. So itong scene nga na to nakita naman natin yung naging itsura ni Im-sama nung makaharap niya na itong si Sebek. Confident nga ito at walang bakas ng takot sa mukha niya. Meaning kahit na dinidescribe pa ni Oda itong si Sebek sa chapter na to na talagang sobrang lakas o malahalimaw yung kapangyarihan, above pa nga rin yung level sa kanya ni Imu. At ito nga yung nakaka-curious sa panel na to. Dahil during nga sa latter part ng Egghead Island arc kung saan nilabas ni Emmet itong haki ni Joy Boy mula 800 years ago pa, nakita nga natin yung mukha ni Im-sama na talagang kinabahan. Nanginig nga siya sa takot. Meaning para matalo itong si Imu, kinakailangan ni Luffy na abutin yung ganitong level ng haki sa hinaharap. Kailangan niyang i-upgrade yung haki niya ng ganito kalakas similar kay Joy Boy. Sa part naman ni Ganku na nakita nating alalay ni Imu, gaya nga ng sinabi ko sa spoiler video natin, nakita na nga natin itong ganitong posisyon in chapter 908. Meron nga ring alalay si Imu nung time na to na lumapit sa kanya. Base nga sa suot ni Ganku, dito nga tayo magkaka-idea na possible ngang ganito rin yung suot-suot ni Imu ngayon. Ang pinagkaiba nga lang obviously na meron siyang corona. Kung mapapansin nyo guys kulay itim nga ito. Similar sa nilabas nating bagong item sa Shopee. Bag nga ito na kulay itim rin. Pwede nga itong tote bag at pwede rin namang sling bag. Sa halagang 320 pesos nga lang mabibili nyo na itong bag na to. Kung trip nyo ang bumili ilalagay ko na lang yung link ng Shopee natin sa comment section sa ibaba.
Sa sumunod na scene naman ito na nga yung pagtatagpo nila Harald at Sebek. Bali sa scene nga na to dito ako mas na-impress kay Harald. Dahil imagine guys binild up na nga ni Oda sa moment na to na malahalimaw si Sebek. Kakapatay pa nga lang daw niya sa isang admiral. At the fact nga na kaya siyang sabayan netong si Harald in terms of hockey nakaka-impress nga ito. Idagdag mo pa nga itong pagtalon niya sa napakataas na red line pababa na hindi man lang iniisip kung makakaligtas ba siya ng buhay sa taas neto o hindi. Ultimo itong si Sebek nga napabilib kay Harald. Actually nabigyan naman na tayo ng glimpse o hint ni Oda sa pagiging durable na to ni Harald. Dahil in last chapter nga lang ipinakitang tumalon si Loki pababa sa underworld at halos wala nga siyang galos na natamo. In fact itong 1 day old pa nga lang na si Loki na itinapon ng nanay niya nakasurvive. At kanino pa ba magmamana itong si Loki? Diba sa tatay niya? So hindi na nga nakakapagtaka pa kung i-reveal sa mga susunod na chapter na itong si King Harald pala itinanghal bilang dating isa sa mga emperors. Hindi na nga ito nakakagulat pa kung magkataon. Since kung kaya nga niyang sabayan sa labanan itong si Sebek paniguradong kaya rin niyang sabayan ang kahit na sino sa New World. Idagdag mo pa nga yung listahan ng mga karakter na kayang hatiin ang kalangitan sa pamamagitan lang ng hockey. Ang mga karakter pa nga lang na nakakagawa neto mga emperor. Sa part naman ng pagkakaroon ng bounty poster ni Sebek similar sa posisyon ni Buggy hindi nga natin pwedeng i-assume kaagad na ito yung rason na anak rin siya ni Sebek. Dahil lang ba sa similar sila ng pose magtatay na sila kaagad? So marami nga ring nag-PM sa akin patungkol sa translation daw ng Sebek in Viet language Buggy. At meron nga ring lumalabas ngayon na subtle hint sa anime patungkol kay Buggy na siya daw ikalawang anak. Bali gagawa na nga lang natin to ng separate video para mas mag-focus yung topic natin patungkol kay Buggy. Sa part naman ng pagbuo ni Sebek sa pinakamalakas na pirate crew nagme-make sense nga na yung purpose ng galaw na to para matalo si Im Sama. Kumbaga nasaksihan ni Sebek kung gaano kalakas si Imu nung time na puntahan niya ito sa Room of Flowers. At since alam niya sa sarili niyang hindi niya kakayaning mag-isa na talunin itong halimaw na to gumawa nga siya ng paraan para pagsamasamahin ang pinakamalalakas na nilalang sa mundo. So this explains kung bakit obsessively na gustong i-recruit ni Sebek si Harald. Kakailanganin niya yung puwersa ni Harald at ng mga giants ng Elbaf para pataubin itong world government. At this explains naman kung bakit nandito ngayon sa Elbaf itong grupo ni Im Sama. Alam nila na nalalapit na ulit yung pagdating ng Tatalos sa kanya, pagdating ng makabagong Joy Boy. At dahil dito ayaw niyang mapunta yung pinakamalakas na puwersa sa mundo ng mga giants sa side ni Joy Boy. Pinipilit niyang makuha itong mga giants nang sa ganon bumaba yung tsansa ng makabagong Joy Boy na si Luffy na talunin siya. Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1155. Kung natripan nyo nga itong topic natin ngayon huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!